Hello mga kababayan, dumako tayo sa ating reaction video. Alam mo ninyo, hindi tayo tuloy-tuloy na makapag-record ng ating video. Ganun pa man ay sinisika po natin na tayo po makapag-update ng ating po mga video. Mga kababayan, sa video na ating re-reactionan, dito natin makikita kung paano ang taong bayan lugi sa sitwasyon at sa ginagawa ng administrasyong ito. Titingnan natin na mabuti. Patuloy na ginagawa ng Quadcom na yan, yung pag-iimbestiga sa mga previous na mga nangyayari. At kung iyong mapapansin, lahat ng mga nakasuhan, may kaso, nakalaya, involved sa droga at ang investigation ng Senado noong unang panahon ni Pangulong Duterte ay patuloy na kanilang iniimbestigahan at hindi sila umaalis sa kanilang gusto mangyari po doon. Pero ang current administration and current situation natin sa ngayon na dapat nating bigyan ng oras at panahon ay wala silang pakialam. Mga kababayan, sinasabi nga natin ang ginagawa ni Pinoy Info para din naman sa taong bayan. Ano ho? At ang reaction video natin ay mas lalo pa nating i-encourage ang ating po mga mamamayan magkaroon ng panahon para makita anong tunay na sitwasyon ng taong bayan sa administrasyong ito. Sa ganitong pagkakataon ay tingnan natin ang video na ating mapapakinggan, mapapanood na ito po yung magiging sitwasyon ng taong bayan sa pangkasalukuyan. Tingnan ho natin ang video ito. Pasok! Go! Feel free to define what is an ayuda program, Madam Chairperson. 253 billion is allocated for ayuda at 253.4 billion is allocated for ayuda to provide financial support to vulnerable populations. The DSWD will receive the highest allocation, 205.5 billion. Of this amount, kasama yung Pantawid Pampamilya Pilipino Program, 4Ps, which will get... Tingnan natin na mabuti dito kung paano tayo gigisahin sa sarili nating mantika. Mga taong bayan, dapat tayo ay makialam sa nangyayari sa ating bansa. Tuloy natin ang total amount for our ayuda programs. Feel free to define what is an ayuda program, Madam Chairperson. 253 billion is allocated for ayuda at 253.4 billion is allocated for ayuda to provide financial support to vulnerable populations. The DSWD will receive the highest allocation, 205.5 billion. Of this amount, kasama yung Pantawid Pampamilya Pilipino Program, 4Ps, which will get 114 billion. Sige po, kahit na, okay. Wala pang akap dito. Yes. So, we have been given the figure of around 253 billion pesos in our budget for next year will be for... Usap-usapan po kasi ng akap na po yan na alam ho natin lahat na yan po ay insertion po yan. At titingnan natin mabuti na ang mayroon tayong mga usap-usapan po yan na ang akap na ito ay maaari nilang tanggalin dito sa plenaryo pag pinag-uusapan na ito sa plenaryo dito po sa Senado mismo. For ayuda, and the ayuda programs are named what? 4Ps? What else po? Pantawid Pampamilya. Yan yung 4Ps. The other Ano po? one is social pensions for indigent citizens, SOCPEN. And then food stamp, Philippine food stamp for 1.8 billion. Sustainable Livelihood Program, SLP, 4.4 billion. Ang pagkakalam ng taong bayan, 4 piece lang no? Kasi sa time ni Pinoy hanggang sa pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Duterte hanggang sa pangkasalukuyan, yung ibang ginagawa ng ayuda na yan nasa ilalim ng DSWD
ay halos hindi pa masyado familiar sa taong bayan. Thank you. Yung pong mga tupad ng DOLE at saka Integrated Livelihood Program, do we consider them as ayuda programs? Kasama din po. Kasama po pala siya dito sa next page. Yung tulong panghanap buhay or tupad and program of DOLE which is 14.1 billion. Okay din. Apo. Oo. So thank you for that. So at least alam ng taong bayan na meron po tayong 253 billion pesos for ayuda programs in the NEP. This is in the NEP and also maintained in our committee report. Did we maintain this amount? We retained kasi hindi naman kasamang akap dito sa... Yes. Opo. So okay. Yan ang sinasabi natin na yung akap na yan ay malamang tatanggalin nila yun dyan. Ngayon, pag natili po yan, yun ang sinasabi natin na kung yun po ba ay maililiquidate to nila. Kasi yun nga sinasabi natin, in-emphasize natin na mabuti, mayroon po bang guidelines kung paano po i-utilize ang fund na po yan? Tuloy. So yung pagdating po sa unprogrammed appropriations, although I have a pending case before the Supreme Court questioning the fourth mechanism. Did we include in our committee report the fourth mechanism? Wala pa po. Wala. Ang fourth mechanism is yung Transfer. to scan for look for idle reserve funds and then kukunin. Oh. So maybe was this fourth mechanism in the NEP? No, Mr. President. May we know from the economic managers how come from those who crafted our 2025 budget, how come they did not retain the fourth mechanism found in the 2024 law, Mr. President? Dahil nga si Pimentel, siya po yung nasa minority at si Grace po, siya po yung sa majority. Kaya siya po Mr. mag-defend, President, kaya siya po yung sponsor. they deemed already efficient the excess revenue, especially now that there's an ongoing court case. Meron na namang 158 lang ang prinopose. Oo, for What does that mean? 158? 158.7 billion or 2.5% for unprogrammed. Yeah. Okay. Maliit lang. Yung sinasabi natin pagdating sa national government, billion, maliit lang po yan. Yung malaki, yung milyon. At saka napadali yung solusyon ng problema dahil wala nang pagkukunan. Yun na nga. So yun ang tinatanong ko, was that meant to be a one-time exercise of that power, Mr. President? Pwede rin naman. Pwede rin. Okay, in the exercise of that fourth mechanism, yung sweeping the excess fund, how much was transferred to the National Treasury, Mr. President? So, bala pang gamitin. Teka, gusto mo. Pag-break, hindi ka lang. 164.9 billion excess income 160. from fund balances. 164.9 billion. Okay. And then, can we get a breakdown from what GOCCs this amount Okay, came from? the first tranche of fund balance, PDIC, 30 billion. Second tranche, 30 billion from the PDIC. Third tranche, 20 billion. And then first tranche of PhilHealth, 20 billion. Second tranche of PhilHealth, 10 billion.
Third tranche, 30 billion. And 60 billion CMF. 60 billion PhilHealth. 104.9 billion PDIC. Only from two agents, from two GOCCs. Okay. Di ba yung PDIC, that's supposed to be the insurance fund to Yes, Mr. President, they have a reserve fund right now of, I Yes. think, 250 billion, and they only minus use 100. Balance. Yeah. 250 pa rin yung matitira, Mr. President. Ngayon, ang ginagastos lang nila for the past 5 years is parang in the last 5 years, 1 billion ang ginagastos. Total 1 billion, not 1 billion per year. Well, Total of 1 billion. Okay. Sige. oh, so No, 5 per year five- po yan. 1 billion a five- year. Oh, Yeah. napalas. So, Mr. President, it just underscores really the health of our banks. Of course, we're not taking that for granted. We still have 250 billion, but even if we double, triple it based on average, we're still okay, and we have the assurance that we can cover every deposit, the insured amount of 500,000 pesos. Yes, yun. Well, I do not know the mathematics there of how much should that fund be to enhance the image of a stable banking system in the Philippines. But according to our economic managers, the PDIC could afford the remittance of 104 billion and be left with 250 billion pesos. Sige po, Mr. President. Now, the level of the unprogrammed, 158 billion pesos. Okay. Will the economic team react if Congress in the final version of the law will exceed such an amount, Mr. President? Kasi the economic managers, ito yung decision ninyo. You put it at 158 billion pesos eh. Oh, ngayon, if Congress adds 300 billion more, would you tell us that is an unwise move, Mr. President? Not good budget practice, Mr. President? They will support that move if the revenue source is given to them. Kung saan galing? Meron bang panggagalingan? Kasi sa ngayon parang Sa budgeting po natin, di ba meron na tayong sources of revenue? hindi kaya nga. Yes. So, well, sources of revenue. Yes. Ma'am, into the mic so that it will be... If Congress wants to give them, if Congress wants to spend 300 billion more, then they should give 300 more in revenue. Yeah, but if that's the case, that should be the proper subject of a supplemental budget already, Mr. President. In Pero other pag words, the didikot yan fiscal po yan program sa plenaryo, can be distorted, Mr. busisiin President. po Kasi lahat di ba yan. revenue yan is as imports, duties, taxes, lahat yan eh. Sa ngayon na forecast Kasi na. kung ganun din yung requirement, di ba? Requirement, let's say, ang sagot ng executive branch sa atin through the economic managers. Give us a definite source of fund. Hindi ba yan yung principle behind the supplemental budget? Same thing. So I think that should be the proper practice, Mr. President. But the unprogrammed is also seen as a standby fund, just like similar to a supplemental. Precisely, parang ang nag-shortcut. I think in my opinion, I will no longer debate this matter, but in my opinion, the better budgetary practice is, since if, as required by the economic managers, Congress needs to point to the definite source of the funding, that's the principle behind the supplemental budget, Mr. President. Now, let's go to the GAA 2024 na 731 billion yung unprogrammed. I think an increase of 400 plus from the President's proposal. Standby fund po yan ha. Kapag hindi lang natin alam kung ito ay by certification lang din ang liquidation nito ng unprogrammed fund. Pero titingnan. Kaya nga sinasabi natin na kung ikukumpara mo yung previous administration sa pangkasalukuyan, napakalaking diferensya eh.
na talagang napakagastos ang ganitong panahon, ang sitwasyon ng administrasyong ito na walang pandemya ha. Walang pandemya. Lahat yan nag-increase ang kanilang budget po dyan. Sal, how much has been funded from the 731.45 billion pesos in unprogrammed appropriations? As of October 31, Mr. President, 161 billion 848 172 was funded. So, 731. konti lang. Ubus Konti na. lang. And then yung 161 billion is even lower than the proposed level of the unprogrammed by the President of 281.9 billion. So, yes, we will get the reaction from the economic managers. Yes, we collected 164 from the fund balances of PhilHealth and PDIC. So it's not a surprise that we spent 160 billion as of October 30. So the 161 billion spent as of October 30, 2024 charged to unprogrammed appropriations all came from the exercise or the use of the fourth trigger. So what happened to the first three triggers, Mr. President? Matinding debatehan ito sa plenaryo kapag ito po ay napag-usapan na dyan sa Senado. Kasi himay-himay na po yung budget na yan, no? Mula doon sa Congress hanggang sa Senado. Pag may mga issues na hindi pa ma-resolve, doon po yan papag-usapan sa BICAM na mag-join na po yung o mag-combine na yung lower house at saka yung Senate para pag-usapan ang budget para sa 2025. Pero lalabas po sa mga pag-uusapan po dyan yung expenses on utilization of funds doon sa Senado mismo. Kaya mabubusisi ho dyan kung paano nagamit po yung pera ng taong bayan para po dyan. Pero inaabangan natin dito yung mismo yung paggisa no? Na nakakagigil na yung sariling pera, contribution at counterpart ng gobyerno na ang makikinabang ay yung taong bayan ng mga mahirap. Ito, abangan natin yung sunod dito. There's still available cash. We increased the dividend rate of the GOCC and 100 billion was collected from them. Dividends. Ang dividends ba ng GOCC sa program? May we... Ano yun? Kasama sa general fund data? Yan. Bali, mabubusisi po yan. Ngayon medyo hindi pa kumpleto ang kalamang information Kasi nga parang ginaglance lang ho nila o ito yung maging pag-uusapan eventually dyan sa Senado. We're still prioritizing the expenditures for the excess revenue for that amount. May we be guided by the DBM Undersecretary? Do the GOCC dividends fund the unprogrammed appropriations or do they go to the general fund? Only excess revenue of the GOCCs. Excess lang po yan Kapag may target collection po sila at pag may sumobra doon sa kanilang target, yun pong excess So na kukunin po it ng depends on the dividend. If we are gobyerno para sa if the threshold is 50%, Unprogrammed but fund. we increase it to 75, then the 25 is available. So as a general rule, GOCC dividends are not supposed to fund the unprogrammed appropriation items, but only as to the excess, The excess. the from the expected figure. So, excess lang well, thank pinag-uusapan you for po that dyan input, sa but target nila. we will double check, of course, the information that we got. So, okay, so it looks like
Okay, pero siguro itong 161 billion na finan po natin sa unprogrammed appropriations, did we prioritize the original items in the 281.9 billion of the president in the NEP, or did we prioritize the 450 inserted by Congress in funding? Yes. Mr. President, we did prioritize the foreign assisted Inserted projects, by Congress. like the maintenance, repair, and rehabilitation of infrastructure facilities, the Marami po kasing mga nangyayari po dyan na ito lang yung proposed program ng Departamento, especially ng Office of the President, pag-bycam ng Senado at ng lower house ng Congress. At nung dumating na mismo, nung lumabas na, hindi naman nila pinag-uusapan po dyan, kasama na po yung AKAP, na paglabas ng budget ay nag-i-increase, tumataas doon sa proposal budget ng departamento na yun o ng Office of the President. Kaya nga malaki pang pag-uusapan ng mga Senado ko dyan eventually, kung i-carry nila yung pinag-uusapan doon sa may Congress sa lower house. Guimaras Negros Island Bridges Project, payment for right-of-way, 1.6 billion, strengthening assistance for government infrastructure program, public health emergency benefits and allowances for healthcare and non-healthcare workers, that's 27 billion. Yung mga hindi na Pero yung nabanggit po natin, yan po ay doon sa original, ilan ba yung sinunod ng Presidente kasi 7 or 8? Yes, program. 8 purposes. The NEP 2024 originally contained only around 8 purposes under unprogrammed appropriations. Yun po yung na-prioritize sa 160 billion na nagastusan na po natin. Yes? Yes, Mr. President. Yes. Kasi it falls under the category of, yes. Yes, unfortunately nga, yun na nga. So yun po yung pinaglalaban namin sa Supreme Court, no, na yung kasi yung sa magkano yung nakuha natin sa PhilHealth? 60 billion. 60 billion. 60 billion. In the opinion of this representation, sacred funds po sana yung sacred funds because contributions from direct contributors and from those Yan na po yun. Tingnan nyo po yung pag-uusapan po dyan. Nakakagigil kung kayo po'y makikinig. Yung pinag-uusapan nila dyan, yung nakuha ng gobyerno sa PhilHealth na kung saan ang taong bayan dapat makikinabang. Actually, pag sinabi mong taong bayan at PhilHealth na yan, hindi po mga mayayaman, hindi na kailangan po yan. Pero yung mahihirap na taong bayan na supposed to be, sila po, o tayo po makikinabang po niyan, ay hindi nga po dapat pinapakalaman ng gobyerno po yan at ilalagay lamang doon sa mga unprogrammed fund na hindi naman natin alam kung yan ay priority ng gobyernong ito o hindi. Subsidized by the government, pero in the nature of an indirect contribution din nila yun, members funds. But unfortunately, 60 billion of those funds were now spent for the bridge, etc. But we were trying to remedy this before the Supreme Court. And DBM, ito, in case hindi natin alam kung actually hindi pa tayo informed kung yun po ba ay TRO lamang, yung temporary restraining order ang inilabas ng Supreme Court o talagang pinapasauli na ng Supreme Court yung 60 billion na yan na kinuha ng administrasyong ito. Tuloy. in case I win or we win the case before the Supreme Court and then na TRO naman yung 30, no? So 30 ba na TRO? 29.9. So no, 29.9 at least nandyan pa, no? So hindi na natin na nagalaw, but in case we win the Huwag niyong pagtatawanan po yan. Ang apektado po dyan yung taong bayan. Kaya nga lagi nating pinopromote na ang dapat ang dalawang lamang ang pupwede nating pagtuunan pansin ng mga hinalal na ito ng taong bayan, walang korupsyon, tirahin ng korupsyon na yan kasi ang drugs pumapasok sa korupsyon po yan, talagang yung nangyayari po dyan, yung lagayan, bigayan, yung red tape po na sinasabi natin. Kaya nga dapat ang taxes natin o di kaya yung ating mga koleksyon ay dapat
ano na yan, electronic na dapat to yan. Ano po, na parang katulad sa ibang bansa na pag nagbabayad ka, ang transaction niya ay online na yung payment mo, according to the system, papasok na yan. Yung system na mismo magkukompute according sa kanilang information na makukuha sa'yo kung magkano babayaran mo sa taxes mo at papasok na kaagad doon sa bangko ng gobyerno. Para wala ng red tape. Lahat, tingnan mo sa Davao anong ginagawa ng mga licensing po nila ho dyan. Ano po yan? Electronics po lahat po yan. Kaya ang pag nag-apply po sila, hindi nila kailangan pumila-pila doon sa munisipyo. No? Pwede na magagawa lang online. Kaya maging ang mga ganitong mga pagkakataon ay makikita natin dapat ang collection ng taxes natin dapat online. Maging yung may computation na, may system na, kaya ho yan eh. Kaya po yan. Maging po yung corruption at ang kalusugan, ilibre na po yan para sa atin. Kahit mayaman ka man o mahirap. O di syempre, may private. Yung mga private hospital, gusto ng mayaman doon, na prioritize sila na doon. Pero dapat ang taong bayan na mula mga mahihirap na taong bayan dapat makikinabang na libreng lahat na sa kanilang medications, sa kanilang consultations at ng hospitalizations po nila. In the petition before the Supreme Court, what will happen now? It will be, ito ang aking understanding, that the national government will be ordered to return the 60 billion to PhilHealth. What's the mechanism, Mr. President? In case we win, kasi that the sweeping of the funds is In case we win, ipurso mo na yan, Pimentel. Tuloy-tuloy mo na yan para makita na natin na muli maibalik sa pundo ng PhilHealth po yan, nakuha ng gobyerno na yan. let us say not sanctioned. Yes, well, Mr. President, the Secretary has always said we will follow the decision of the Supreme Court. Of course, we're hoping that we don't have to. I mean, they are hoping that they Yes. don't have to. But should They're hoping na hindi nyo i-refund po yan. Galing ninyo. Ha? Hoping na hindi na ipapabalik ng Supreme Court yan at manatili na lamang ang 29 billion na natili doon at tapos ang 60 billion. Ni hindi nga maliquidate yung papaano yun dahil nga pinasok nyo sa program fund. we be required to return it, then we will find a way. Talagang wala kayong pakalam sa taong bayan. Talagang nakaupo lang kayo dyan para kumuha at sumweldo para sa taong bayan. At ang makikinabang kayo sa lahat ng mga pagpapakasasa ng gobyerno sa pagpapakasasa ninyo dyan sa gobyerno. Tuunan ninyo ng pansin ang taong bayan. To do so. Then sa budget yon, we will have to do that for next year, make payment arrangements and appropriations. Nangyari naman to before na. Kaya tinatanong ko lang from experience, Sus, huwag mo nang ipagtanggol ano ang yan. mekanismo, ano ang sistema ng ayan. To return? For now, there is no direct order from the Supreme Court, from what we understand, from what the Secretary understands, for us to return it. Yes, about the particular case, it's still pending. So, we are not clear. Yun nga natin, sinasabi natin na sana po ay pagtunang pansin na maibalik po yan yung pera dahil po pera ng taong bayan po yan. Pera po ng taong bayan po yung contribution yan ng taong bayan at kaya nga sinabi dyan na secret po yan. Fund para sa taong bayan po yan. Tapos ang contribution na yan, ibalik po dyan. Ibalik nyo po dyan. At yan po ay pag-usapan kung paano yan gagamitin na ang makikinabang ay ang kalusugan. Naka-specific yan para sa taong bayan. Kaya sabi ni spokesperson Harry Roque dati, sabi niya ipapakulong sa kanyang huling hanggang sa kanyang huling hininga ay sisikapin niya na yung gumawa na yan ay maipapakulong niya dahil nga naka-specific po yan para sa kalusugan ng taong bayan yung pundo na yan. Pero ginamit nyo dahil nga sa kawalan
ng pamamaraan ng gobyerno ito para makahikayat ng investment. Ang laki pa ng ginastos ng gobyerno diyan sa paggala ng presidente sa iba't ibang bansa kaysa mga investor na pumasok sa bansa at nagkaroon pa ng pag-alis ng mga ibang investor sa bansa. Kaya nga kahit saan sila kumukuha ng pundo, kahit na yung para sa taong bayan ay kinuha pa para doon sa kanilang unprogrammed fund na yan, na wala namang kasiguraduhan kung saan, kung ang taong bayan bang makikinabang po dyan. Maging yung 1.4 billion a day para po dyan sa flood control na yan, ay hanggang sa hindi pa rin klaro kung saan po pumunta po dyan. Yan po, yung kaso ng PhilHealth po yan, ay ang taong bayan ang lugi po dyan. Yung sinasabi natin, tayo po ay ginigisa sa sarili nating mantika. Kayong mga nakaupo sa gobyerno, senador, congressman, presidente, lahat kayo, mananagot kayo sa taong bayan. Maging yung pera ng taong bayan na contribution mula sa pinaghirapan, kinuha nyo pa at wala pa kayong planong ibalik, at samantala yung Supreme Court nagsabi na TRO muna yan. So ibig sabihin po yan, posible na yan po ay ipapabalik sa inyo balang araw ng Supreme Court po yan, dahil nga para sa taong bayan po dyan. Ginigisa ninyo mantakin ninyo ha, kapag natalo o di kaya kapag natalo at pinababalik ng Supreme Court yung 60 billion na kinuha ng gobyerno na yan, saan nila kukunin? Ay di sa taxes din, sa sunod na appropriation doon ng kalang budget ng gobyerno, yung 60 billion yan doon kukunin at ibabalik para din sa taong bayan. Nakakagigil kayo ha. So dapat taong bayan, patuloy tayo na umabang, abangan, makimasid para po mabantayan natin. Wala tayong tiwala sa administrasyong ito. Wala tayong tiwala. So lahat ng pamamaraan gagawin nila para makakulimbat lamang. Ay balang araw mananagot kayo para sa taong bayan. So titingnan natin na mabuti dito. Kaya doon sa ating pong mga, kung sakasakali kayo po ay nakapanood ng ating video, subscribe po at i-share po ninyo para mas lalo po tayong makapag-comment sa mga video pa na ating mapapanood sa social media. Maraming salamat po. Muli, ito si Pinoy Info. God bless you all.